Ha, madam? Ay, ano? Ano daw? Hindi narinig? Hindi ba rin? Hindi narinig. Si Charm, man. Si Charm. She is Charm. So, and we are the AX Sish. First of all, we would like to thank for the other 18s at mga nanood ng aming reaction video last time sa music video, and mas na-inspire kami, at the same time mas parang na-push kami na mag-reaction video pa Ayun na po. na mas marami pang Oo, content dahil sa suporta nyo, dahil sa pag-appreciate nyo sa aming reaction video last time. And I hope na nabigyan namin kayo ng magandang reaction video. Kahit sabi mong simple yung ating kumbaga layout sa ating video, pero I hope yung feedback namin, yung criticism namin, ng good criticism namin, nakapagbigay kami ng magandang kumbaga content, and at the same time magandang knowledge about sa kung ano yung nalalaman namin. So sa inyo pong lahat, maraming salamat po, at yes. diba, yung video na yon ay grabe, nag-boom bigla, at hindi namin expect. Pero ito nga ngayon, we're excited, and sabi rin naman last time namin, looking forward kami sa dance practice ng Moonlight by SB19, di ba? And as soon as possible, we will do our best to check and analyze yung routine nila, and i-share namin yung mga mapapansin namin and yung mga kaalaman namin when it comes to dancing. And ayun, excited na ako without further ado. At balita ko pala, parang sabi nila one shot daw tong camera, di ba? So excited ako, di ba? Oo nga. Excited ako para makita ito. So yun nga, without further ado, Charm, bibilang ako in 3, 2, 1, SB19 Moonlight, let's go. Nag-start ka? Nag-start ka na? Okay, ulit tayo. Ulit. Sorry guys, nagkakaroon kami ng technical difficulties. Okay. 0-0 in 3, 2, 1, let's go. Okay na. Okay na? For real. Okay. Alright, let's go. Oh. Nice. Ang boss ni Stell na yun. Oo, bagay sa kanya. Oh! Let's go, pigs! Alam ko si Jay ang nagano ito, nagbibig nito. Oo, syempre. Grabe yung pagdala niya. Let's go. Paudi. Let's go. On the ceiling. Here we go. Hey. Galing, one shot. Tsaka ako dos kay kasi sa pag-video niya, di ba? Oo. Let's go. Hey, that sequence though. Let's go. Hey. Let's go. Hey, those legs. The highlight. Ayun na. Here we go. Hey, wow. Talagang sabay na sabay yung camera. Hey, Let's go, some taunting.
Here we go. Ta-da-da-da. Eh! Hello. Grabe talaga. Alright. Alright. Ang angas. Ops. Wait lang. Okay. Ako magpa-flash dito sa screen. Hindi lang natin masasabay kasi wala tayong ano ngayon. Pero, masasabi natin, first viewing sa dance practice. So, syempre, nakita na natin, di ba, sa mismo music video yung somehow yung choreography. Pero ito, mas nakita lang natin ng clear yung buong routine. Pero gusto ko lang po i-call out muna. Hindi call out, mali yung term ko. Gusto ko lang po muna mas ma-appreciate yung interior design ng studio. So, syempre, As an architect. bilang nag-aaral ng architecture, natutuwa po ako. Napakaganda ng studio ng One Zone or 1Z Entertainment. Tama, di ba? 1Z to. So, yun, gusto ko lang yung touch, yung kulay, yung color combination. So, ano ko rin yun, ibibigyan ko rin ng credits so, doon sa ating reaction video. Hindi, matutuwa ko, yung lights, ang ganda. Pero yun nga, doon tayo sa sayaw. So, tingin mo, ikaw muna, sige, bibigyan kita ng baka kasi mamaya mauubos ko ulit yung yung sasabihin mo. Sige, you give your thoughts. Tapos sabihin mo sa akin kung anong minutes din pupuntahan ko yun para may flash natin. Ito, actually, inaano ko siya. Hindi, actually, mention ko lang kasi, diba? Okay. Yung one shot is, Ay, inom lang to. una Sige kong lang, tuloy lang. una akong nakapanood ng one shot dance video is yung sa EXA, diba? Kung maalala. Yung sa Growl, yun lang yung una kong napanood and ito na yung sumunod. Tawag dun, after nun sa EXO, parang wala na akong napanood na may gumanon ulit. Mayroon siguro pero hindi ganun kabuong one shot talaga na literal, di ba? Kasi siguro sabi natin may one, hindi na one shot yun pag may ibang ano. Pero ito na yung sumunod na napanood ko ay one shot. And ang angas kasi ngayon, yung pag-video ni Jay, sabi ko si Jay ang nag-video nito. Ang angas kasi ang stable, tapos yung tama ng camera, yung pagpan ng camera dun sa sunod na eksena, sunod na kaya, ganyan. Mas nagustuhan ko yung yung isang part na yun. Anong minutes? Yung part before na tumapat yung camera sa ilalim. Okay. Yung kay Pablo. Yung tumapat Kay Pins. yung kay Pins. Tapos biglang yung takbo sa kanya, tapos yung pag-alis, tapos yung pag-alis sa ilalim. Yun ang gusto. Actually, yung gusto kong part ng Kolyo. Nung napanood ko ng buo. Ang angas nun. Tapos after nun, yung biglang tama dun sa center, which is din si Pins. Then yung ibang dancers, ang smooth. Grabe. And yung part ng, syempre, yung huling-huli na, yung main dance challenge. Mas na-appreciate ko yung steps. Lalo nang nakita ko tong dance practice na to. Tapos yung din, yung overall routine. Alam mo ba, iniisa-isa ko sila kanina kasi hindi dito yung ngingiti, ganun. Yung tinitignan ko sino kaya yung biglang ngingiti, ganun. Kasi di ba one shot lang to. And yung expression kasi sa buong sayaw is ang tawag doon? Fierce lang. Or no expression. No expression at all. Tinitignan ko isa-isa.
tinitignan ko si Ja. Poker face lang. Kasi di ba, madalas siya yung biglang Ang ngumiti, ay hindi. Yan siya ngumiti. Hindi, for the sake of syempre for the sake of the choreography. Diba? Kaya iba yung pagka-buff dito ni Estelle. Wala, ang pogi niya. Siguro oo nga, basta ang angas. Sige, ako na ang ng direct, kumbaga, analysis doon sa choreography mismo. Pero anything else, sige. Kumbaga, may mga naiisip akong gusto kong, kaso hindi ko siya masabi, like, paano ko ba sasabihin? Ma-express. Anong terms, yung ganun, I can't express myself. Wow. Okay. Kung sila walang expression, Ikaw, ako hindi ko ma-express. hindi mo ma-express. Make sense. Sige, ikaw na. Okay, punta tayo ng 07. Unang-una. 07. Okay. And bibilang ako ulit. 3, 2, 1. Play. Makikita mo yung sa part na, ayan, sige. Yung it's in a moment. Yung part na yon. So, natutuwa lang ako kasi wait lang. Dito ko hindi mo nakikita pero eto, inuulit ko. Yung pag-stamp niya na ng feet. Gusto ko yung bigyan ng ng appreciation kasi sa pagsasayaw, 'di ba? Kailangan talaga syempre, ang number one goal mo is to be synchronized. 'Di ba? And tinrain din tayo sa larangan ng sayaw. Kailangan, syempre may dynamics ka. Kung kailangan malakas, kung kailangan light-footed lang, kung kailangan ganito lang, ganito. Yung control, tama. Yung feet nyo na natutuwa ako kasi on sync siya do sa beat. So, di ba, wait lang. Hawak ko kasi yung mic eh. So, di ba? You see the moment. So, pasok do sa metro. Yung sayaw. So, and at the same time, pagka umapak sila doon sa floor, talagang isang beat lang yung naririnig mo. Hindi yung tugug, hindi ganoon eh. Kumbaga, tug, or parang ta, isang ganoon. Kumbaga talagang makikita mo doon na synchronize and at the same time, tabay-tabay sa talaga sila. And same energy. And as one sila, diba? So, yun, nakakatuwa yung part na yun. And the details, syempre. And wait lang, nire-recall ko. Pati yung sharpness nung mga shoulders, arms, kung kailangan extended. Kasi pag sasayaw, kailangan talaga, syempre, si Kuya Jay, siya ang parang choreographer, di ba siya ang choreographer ng sayaw. So, syempre, ang tendency, kapag tinuro niya ng ganito, kunwari lang tinuro niya ganito. Kunwari tinuro niya ganyan. Kailangan kung in-extend mo talaga siya. Extended talaga siya. Kailangan, kung medyo ganito lang, dapat ganito lang. Kung ganito lang, ganito lang. Hindi siya pwede yung kunwari ganyan, dapat straight. Hindi yung may mga tendency, lalo na dati, nagtuturo tayo sa sayaw. May mga natuturuan tayo na iba-iba sila. Kapag sinabi mong extend, dapat ibigay mo talaga. Kailangan ibigay mo. Kumbaga, levels kayo. Kaya sa sayaw, nagle-levelings kami. Pag sinabi mong levelings, kailangan pantay. So, kailangan, kung ano yung binigay ni choreographer, yun yung may ibibigay mo rin. Kumbaga, i-imitate mo siya. Diba? I-express mo kung ano yung paano niya in-express. Maaaring may sarili kang flavor, may sarili kang style, pero syempre, kapag sinabi niyang ganito, dapat gano'n. Eh nakakatuwa kasi bakit? Kahit sabihin mo sila, iba-iba sila ng style. Kung paano sila mag-groove, kung paano sila yung, kumbaga, ibigay yung flavor nila. Diba? Makikita mo pa rin as one pa rin sila as a group. And yun yung maganda doon. And the dynamics, which is, yun nga, sinabi ko kanina,
Kapag kailangan sharp, kapag kailangan medyo soft lang, kapag kailangan medyo bouncy, groovy, 'di ba? And yun, talagang na-execute nila ng maayos. There's no perfect choreography, yes, pero sa nakikita mo malinis. Malinis yung nakikita natin. Okay? And ano pa? Wait lang. Ibababa ako Naka 4K ako nagbabap siya. So, para mas maayos ang ating analysis. Okay. Sige, basta ikaw kita mo. Oo. Kasi sayang Gusto ko talaga yung ano. hindi ko makita yun. Anong timestamp? Itong sa 40 tayo, sa 40. 40. 40, yes. Ayaw kay Stel. Oo, sa 40 tayo. Diba? Tan. Wala. Nakakatuwa. Talagang masasabi ko sa buong choreography is nabigyan nila yung synchronization na kailangan natin. Nabigyan nila yung execution. Tapos, diba? actually, napansin ko din, yung doon sa stamp, iba yung paggalon niya. Magkakaiba ng arms. Yung iba, Ay, ano na sa yun? left, yung Kumbaga, right, ano na diba? yun? Part of choreography na yun. Kumbaga, Pero yung variations na yun eh. Diba? pero yung makikita mo, kahit na iba-iba, ang synchronized pa din. Sa isang choreography kasi, lalo na kapag madami ka, diba, mabawa, nasa crew ka or nasa big group ka, okay lang yun, kahit iba-iba ka, merong nasa right, may nasa left, may nasa lower right, lower left, depende sa variations, para mas mukha siyang hindi makalat, parang mas mukha siyang malaki, malawak, at the same time, mamamaximize mo yung spaces ng 3D dimension mo sa sayaw, diba? Ito yung i-consume mo eh. Ito. Tapos, kahit sa likod, pwede rin naman. Basta 360, itong buong to. So, pwede mo siyang i-consume. So, nakakatuwa kasi, iba, sabihin natin, may gumanon, may bumaba, may gumanon. And, ang nakakatuwa din, yung sa part ni Stel, mas nauna ata dito, yung dito na part, sa parang, dan, yung parang, dan. Nakakatuwa kasi, pati doon, sabay-sabay sila. And, alam ko, ang dami mong pwedeng talagang ma-appreciate dito sa choreography na to. Diba? And, siguro kung isa-isayin natin, sobrang haba nito, pero, ang gusto ko lang isabihin dito is talagang, they really give it talagang good dun sa choreography na to. And kudos din kay Kuya Jay, and tamang-tama rin na siya yung talagang piniling mag-cameraman. Kasi bakit? Choreographer siya. Cameraman. Choreographer siya eh. So, syempre, alam niya yung flow. Saan siya papasok, saan siya And at the same time, in a creative side perspective, choreography pa rin yun. Yung pag-camera, may choreography yun eh. Kailangan pasok ka rin dito. Sa directing yun eh. Kailangan, ito, sa ilalim ako, kailangan nandito ako. So, nakakatuwa kasi talagang ang risky rin din tong dance practice na to. Bakit? Hindi ko sinasabing perfecto, pero malinis mo siya talagang napanood. Pero sinasabi ko ba siya risky? Kasi one shot siya. So, ibig sabihin ng one shot, kapag nagkamali ang isa, ulit yan buo. Kaya actually gusto kong itanong ngayon, ilang beses kaya nila na video or pang ilang video to? Diba? Pang ilang video to na makuha nila yung perfect Yes. Pero kapag naman parang hindi sila pagod. Hindi sila Pero, diba? And at the same time, diba, sipin mo kung ilang takes yun. And kung paano nila na-compose yung sarili nila na walang expression. Kasi, ako sa perspective ko bilang dancer, ang madalas kong ginagawa, lalo na pag sumasayaw ako, may expression akong tao eh. Kailangan kapag groovy yung sayaw, kailangan i-feel mo. So, kailangan, o kaya kung masaya, kailangan masaya ka. Pag malungkot, kailangan sakto lang or parang, depende sa mood. Syempre ito, it's a part of the concept, it's part of the choreography rin na dapat
fierce lang, kailangan poker face lang. Pero kung ako gagawa, siguro mahihirapan ako. Lalo na kapag inaral ko siya ng inaral. Bakit? Kasi ako nahihirapan talaga, wala akong expression. Yun, kumbaga, kailangan ko siyang ilabas. So, for me, it's it's a challenge, di ba? Pero, kumbaga, kung mapupull off ko siya, worth it yun. And, masasabi kong worth it talaga yung ibinigay nila kasi, di mo, for the whole 2 minutes and 50 seconds, tasayaw ka, tapos gano'n ka lang. Tapos on point yung sayaw mo. Di ba? Oo. Tapos ipasok ko lang din. Kasi yun nga, di ba nga gusto kong itanong like, ilang beses, ilang take to, paano maging perfect? Makuha yung buong perfect Kasi di ba sa akin, kapag natapos natin yung isang pyesa, kailangan ilang takes para makuha natin yung kumbaga, final tawag doon? Final output or yung final yun, parang ganun. Kunwari, nabuo na natin yung 3 minutes na pyesa. Parang ganito lang din na kailangan ma-pull off natin yung buong pyesa na yun. Tas full out pa, tapos with facial expressions. Isipin mo yung pyesa mo, ilang takes yun, lahat doings yun. Pag sinabi natin doings, guys, yung talagang, yung all out, talagang kung ano yung proper steps. Kasi may tinatawag tayong markings, ayan, for information na rin sa mga hindi dancers. May tinatawag tayong markings and doings. Ang markings is, sample ulit. Hindi kasi ako nakatayo. Kumbaga sa markings. Ayan, sige, ikaw. Sa markings, parang ilalapat mo lang yung step doon sa kanta. Kasi inaalala mo siya. Oo. Kumbaga sabihin natin, itong Moonlight, nakaupo ako. Tapos, pinapatugtog ko siya. Tapos, inaan ko lang siya, minamark ko lang siya kung saan ko siya ilalapat. Yung step na kung saan ko ilalapat doon sa song. Ganun yung marking. And yung doings, kunwari, ito. And yung, sige. Diba, parang, yung earphones mo, mga matanggal. Okay lang yan. So, kunwari ito, dinig pa ba ako? Kunwari markings. Dinig pa na. Yung parang, ito yung step nila, diba? Ta-ta-ta-ta-ta, diba? May ganong step. So, pagka sa markings, parang nire-recall mo lang siya. Ta-ta-ta-ta. So, parang, nire-recall mo. Ilalapat mo lang. Ilalapat mo lang. Pero pag doings, kailangan talaga kung ano yung bilis niya. Kailangan sa markings, yung bilis niya nandun pa rin, yung tempo niya nandun pa rin. Pero, more on siya eh. Parang, sa mind mo, practice siya. Pero yun, nilalapat po siya na kung tama ka ba sa beat, kung sakto ka ba dun sa gagawin mo. And then, pag doings na, ayun na yung parang, oy, tara, ito na yun, this is it. Kumbaga sa doings, dun mo na ibibigay kung ano yung tamang. Kumbaga yun yung performance mode mo. Parang gano'n. Oo. Pero may isa pang tinatawag na full out, which is yung pinaka-heavy tawag dito. Usually, kumbaga dun, pwede mo rin siya i-link sa as doings na rin siguro. Kasi parang, depende yun eh. Siguro kung full out, pag tinawag mo lang siya, doings pa rin siya, pero kumbaga parang expression na lang siya na ibigay mo talaga. Kailangan ibigay mo talaga siya na pag crap yung pyesa mo, parang boom, boom, boom. Ayun, sinerge ko. Yung full out means you're performing it to your highest ability. Parang, kumbaga, doing siya, pero yun yung maximum level. Parang. Kumbaga sabihin natin yung markings level 1. Yung doings level 5. Another tip, guys. Para rin sa inyo, kapag sinayaw nyo to, or nag-aaral kayo ng sayaw, as soon as possible, pag doings, huwag kayo ma-hype. Pag na-hype kasi kayo, ma-out of beat kayo, ma-out of sync kayo dun sa sayaw. Madalas. So, kailangan kung ano lang talaga yung energy. Maaring ibigay mo na dapat may grace ka sumayaw, meron kang may hit, meron kang yung dynamics na tatawag natin. Pero huwag kang masyadong ma-hype. Bakit? Una, mapapagod ka. Pangalawa,
May tendency Nawawala ka kasi sa na maano ka ng hininga. Mm-mm. And dito Oo. nakita nyo guys, from beginning to end, talagang yung energy nila, yes, it's doings, hindi siya matamlay tingnan, pero yung energy nila from beginning to end, kung ano yung binigay nila, ganun. So, dapat ganun lang. Kumaga, sakto lang, wag kang lalakpas or wag kang babawas. Kasi pag bumawas ka, pangit din yun, di ba? Kumbaga, ang tamlay Pero yun, tingnan. aray ko. Pero yun, ang hirap. Actually, pinapakinggan ko ito minsan. Tapos, alam ko na kung saan ko ilalapat yung steps. Mm-mm. Kung saan sa kanta, pero hindi ko pa memorize. Alam ko yung flow ng steps, pero hindi ko memorize. Ang hirap ng facial expressions. Mahirap talaga. Kumbaga, Ano ba yun? isipin mo kung inaaral mo siya, kasama yun eh, sa concept eh. Kasama yun dun sa style nung sayaw. So, kailangan, yung alam mo lang, poker face ka, Oo. di ba? Lalo na kapag nasanay ka sa grupo na, lalo na sa larangan ng sayaw na, syempre, ang expression kapag sumasayaw ka, mahalaga yan eh. O, lalo na pag nasanay ka doon, mahirapan ka talaga mag-adjust, lalo na pag ganitong mga choreographies. Eh, kung maririnig nyo guys, yung beat pa, ang masaya. Kumbaga, upbeat Oo. pa. So, mahirapan ka talagang hindi ka ma-hype pa. Or, kailangan, ano mo pa rin yung sarili mo na, uy, ano lang ako, kailangan no expression, bigay, pero no expression. Kumbaga, naisip ko na dapat ganitong expression yung gagawin ko. Like, pero hindi, kailangan. And, sige, next tayo. Ano pa bang part? Di ba sa Gento pa lang, yung heavy, ano nun, kailangan ano yung expression mo, tapos bigla. Yes. Tapos itong part na to, yung kay Justin ata to. Kay Justin. Tama kay Justin yan. Bandang 54. 54? 54, yes. 54. Ay, naglakad siya. Oo. Itong bang, 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 bang. Yung legs. Yung gano'n. Oo. Yung Alam nyo legs. ba guys, ang naalala ko dito nung unang nakita ko to, hindi ko lang siya nasabi last reaction video. It reminds me of Michael Jackson. Yung step ni Michael Jackson. Kung papanoorin nyo guys, sa Dangerous, kanta niya. Yung Dangerous! May ganun siyang step na parang kumanon siya. So, kung makikita nyo, try ko, i-edit ko tong video, ipapakita ko doon. I-put ko dito, ano yung sinasabi ko. Pero, it reminds me of Michael Jackson. And at the same time, it also, alam mo yun, masarap sa feeling kasi yung hinahangaan mong isang grupo rin na SB19, di ba? Isa rin sa inspiration nila for sure, si Michael Jackson. And ako, I myself, as a dancer, bago ako nagsimula sa larangan ng hip-hop or ng larangan ng pagsasayaw, ang una kong hinahangaan at nilulook up talaga si Michael Jackson. Siya yung ginagaya ko ng mga nung bata ako. Talagang hindi ako papayag, kailangan makakabisado ko yung sayaw niya. And ayun, nakakatuwa lang kasi, di ba, na somehow yung hinahangaan mo, na hinahangaan din ng hinahangaan mo, di ba? Kumbaga parang same kayo ng pinagpuhugutan. Same kayo ng inspiration, which is Michael Jackson, one of the best artists, di ba? And ayun, yun yung naalala ko dito sa step na to. And alam niyo ba guys, ang hirap nun sa legs, lalo na kapag mahina legs mo. So, talagang the whole process of this choreography, it really needs training, it really needs, alam niyo yun, time para i-rehearse nila to ng sabay-sabay at ng synchronize talaga ng ganito. Kasi isipin mo marami sila, hindi lang siya SB19, marami sila. So, isipin mo para kang gumagawa ng pyesa. For sure, ang perspective ni Kuya Jay, para siyang gumagawa ng pyesa for a dance crew na laban or parang may competition. Pero, syempre, for the artist to. Pero ang pinakita ni SB19, it's a dance, And at the same time, yung level nila, parang kala mo nga, yung routine nila nasa competition eh. Kaya parang, ang saya lang din sa feeling. Ang saya lang din sa feeling ko. Kasi, isipin nyo yung routine niya, hindi siya yung literal na performance lang ng artist na left, right, forward, backward, na dapat sabay-sabay sila or scattered. Ganun yung formation. Ito, talagang 360 eh. Kung mga sinabi mong pag 360, lahat ng dimensions, ayan o, kung makikita nyo sa screen ko, iba-iba sila ng sa 1 minute to, 1 minute. So, makikita nyo, iba-iba sila ng facing ng mukha.
ng pagharap. Ito nga, Yun yung sinasabi ko na ito. iba-iba talagang kinonsume yung buong part na to, na iba-iba sila and may mga variations, which is isang para sa akin isang element din sa isang choreography na pang-compete, which is parang parang dance crew siya na alam mo yun, nakakatawa kasi bihira yung mga artist na ganito, yung parang kala mo dance crew sila gumalaw, dance crew sila mag-perform. Tas, Pero ito dahil binibigyan niya lang naman, binibigyan niya lang binibigyan niya lang performance talagang kahit dance crew level live. may baka mawala sa isip. Sige, go na. Sorry, kasi dire-diretso rin ako eh. Ayun nga. Hindi, ayun nga. Dahil na-mention mo na nga din yung pag-scatter nila. Ako naman, ang napansin ko naman sa kanila, napansin mo na 360, di ba? Kasi ikot yung ano. Napansin ko dun sa choreo, yung nila, tulong mo nung wala sa utok ko yung turn. Sige, Anong tawag? baka ma-help kita. Ano ang tawag dun? Ano? Yung places. Yung blockings. Yan. Okay. Ganun eh. Yung blockings nila, Okay. na Sige. may parts dito, nandito sila sa left, sila sa right, center. Yun yung sinasabi ko na iba-iba talaga yung nila. I mean, lahat sila. Meron sila sa isang part, pero scatter sila na meron sila, pero scatter pa rin. Kung titignan mo ng buong-buo yung music video kung ilang beses mo panoorin, hindi sila yung tipong, alam mo yun, hindi sila tumitingin sa gilid nila na sana ako pupunta. Oo, kumbaga talagang praktisado talaga na synchronized talaga sila. Alam na alam nila. Tapos, kung titignan nyo din, iisa lang yung salamin, di ba? Tapos hindi makita. Yes. Kung nakatalikod ka sa salamin, hindi mo kita kung saan ka napupunta. Pero, na-execute nila ng maayos and ang angas nung blockings na talaga. May kita mo triangle sila, tapos mamaya scattered, tapos mamaya nakalinya. Pero alam mo ba, itong, di ba? Hindi ko talaga nakita na may gumaling Siyempre naman. As soon as possible. Kasi ako as a dancer, kahit sabihin mo, final. Nako-conscious ka pa rin sa blockings mo, parang gano'n. Oo, kahit sabihin mo katabi ko, conscious ka pa rin, parang, kailangan aware ka pa rin, Pero sila talaga, kailangan poker face ka na, dapat wala kang pakialam. Actually, yun yung, tawag dito. Yung pinaiingit ko sa mga ibang dancers, yung alam nila saan sila pupwesto agad. Ako, kinakapakit ko din. Alam nyo ang pagsasayaw talaga, guys. Ito ang masasabi ko dyan. Bukod sa artist sila, pagka dancer lang para ka na rin talagang artist. Bakit? Kasi you're expressing your, kumbaga, binibigyan mo ng emotion yung kanta eh. Diba? And your whole body is working. Kaya hindi talaga madali ang pagsasayaw. Kaya parang minsan nga nagugulat na lang kami. May mga iba na parang tingin nila madali lang sumayaw. Pero hindi. It takes time, it takes effort, it takes, alam nyo yun, literal na dugo at pawis yan na pinaghihirapan, pinag-iisipan. Kasi bakit? Hindi lang physically gumagana yan. Mentally dapat aware ka. Yun yun, parang in correlation doon sa sinasabi ni Char. Na dapat, ayan, tulad dito, wala kang expression. Hindi ka natingin sa paligid mo, pero dapat alam na alam mo, aware ka sa surroundings mo, kung saan yung blockings mo, saan ka pupunta. Kung saan placing ka pupunta, which is muscle control and at the same time, tawag dito, presence of mind. So, talagang, bukod, kasama na rin emotion. Kasi syempre, kapag sumasayaw ka, ito kasi, though kahit wala siyang emotion, di ba? Pero kapag ka sa normal na sayaw, sama-sama yan, emotion, mental, physical, talagang gumagalaw yan. Kaya talagang I hope na, 'di ba, mas ma-appreciate ng ibang tao rin yung mga dancers. And bukod dito, syempre, we appreciate bukod sa SB19, the scouts itself, the dance crew na kasama nila. Kasi isipin nyo, 'di ba? Isa rin sila, pinaghirapan din nila ito. Kumbaga hindi lang yung SB19 ang dapat dito mabigyan ng credits.
yes, they're the main artists and they really do get they really did a good job para dito sa dance practice nito or sa kanta na to. Pero syempre, bigyan pa rin natin ng pansin or mga credits yung mga dancers na nasa kasama nila. Kasi kapag wala sila, syempre, hindi mabubuo itong piece na to and hindi mas magiging maganda kung wala sila. So, kudos to them din. And at the same time, nung naisip ko, alam mo, ka-charm. Oh. Di ba pa nagko-concert sila? Nasa Araneta sila, di ba? Oh. What if dapat buksan nila yung buong Araneta, talagang dome, bilog. Mas maganda to, bilog to i-perform. What if pumunta tayo? What if wala tayong pera? Hindi, ang ibig ko sabihin, di ba guys? Yung buong yung buong Araneta. Dome yun pwedeng pabilog or pa-square yung orientation ng stage. Tapos, ito mahirap. Ewan ko, baka same pa rin siguro yung stage design nila sa nakaraang mga pagtatag tours. Pero, ang ibig ko sabihin, maganda ganito mga pyesa sa parang kita mo talaga lahat. Yung parang 360, kita mo siya. So, para yung buong audience, kahit dito sa front, dito sa side, or dito sa back, diba? Dahil nga iba-iba yung facing nila ng mukha or ng choreography, kita sila buo. So, ano lang, makul lang mapanood yung mga ganito sa mga ganung klaseng stage. And nasa 1 minute ka ba? Okay, play natin. In 3, 2, 1, go. On the ceiling, gusto ko yung part na yun. Ito rin. Ay, tapos yung ganun ni Ken. Diba kung titignan nyo, hindi sila tumitingin sa contact. Sino nyo, guys? Okay, pause tayo. Sa 123 ako nag-pause. So, to go back, doon kay Justine, gusto ko yung part ng on the ceiling. Kumbaga talagang, on the ceiling. Kumbaga yun yung lyrical yun, tawag doon. Kumbaga, kung ano yung sinabi nung kanta, yun yung i-express mo bilang sasayaw. So, another concept of choreographing just the song. Kasi may iba-iba yan di ba? Just to give information na rin. And knowledge para sa mga gusto matuto ng sayaw or mga curious about dancing, syempre, na mga hindi pa alam to. So, syempre, iba-iba yung choreography. Minsan, nagbe-base ang choreographer sa beats, sa tug, depende kung anong beat yan. Or, pangalawa, doon sa countings pa rin, minsan parang saliwa doon sa kanta o sa beat. Minsan ganun may mga iba-ibang ways of giving the choreography. And at the same time, sa lyrics, which is tinatawag nating lyrical, madalas. So, dito, iba-iba yung elements mapapansin nyo guys. Yung part na yon, lyrical yung part na yon, pero yung ginawa ni Ken, medyo parang meron siyang isolation, animation parts doon So, and maganda yung sa mga choreography guys, bakit? Kasi syempre, parang ikaw yung nasa gitna. Syempre, in control ka dun sa highlight ka, tapos parang ikaw yung nag-i-control dun sa nasa gitna. Or depende, pwedeng yung ginawa ni Ken kasi pa-box, diba? Pwede rin naman pag ganon, or pag ganon. Depende sa magiging... Galing na idam, no? Pero, hindi. Siyempre, gusto natin bigyan ng parang, kumbaga, deep understanding. Ilang minutes na tong video na? Nasa 40 minutes na. So, nasa kanila na lang, nasa inyo na lang guys kung papanoorin nyo to. Pero, syempre gusto ko lang i-express kung paano natin... Kasi diba sa last video natin, binabasa natin yung comments. May nabasa kaming comment doon na meron siyang natutunan, bagong natutunan or talaga natutunan niya na about sa sayaw. So, I hope lang na somehow, di ba, kahit lumalayo tayo sa topic, na ibibigyan ko kayo ng parang extra knowledge, di ba, sa larangan ng sayaw. And syempre, mas maiintindihan nyo kasi, bukod sa ina-analyze natin tong choreography ni SB19 o ng Kuya J, di ba? Nabibigyan ko kayo ng parang knowledge. Syempre, somehow, help na rin yun sa perspective. Ako hindi ako ganun ka, pero kung ano na yung natutunan ko.
And at the same time, sa experience ko, na nagtuturo rin naman ako before, and, diba, gusto ko lang din na, ito, for free naman, wala naman tayong ano. Kumaga, somehow, ipikib tayo ng knowledge or more information para mas maintindihan nyo yung larangan ng sayaw or paano siya nabubuo or ano ba yung mga complex parts ng sayaw, diba? Pero, as soon as possible, ini-express ko yung sarili ko, ini-express namin yung sarili namin na mas maintindihan nyo ng mas madali. Kasi ang hirap din i-explain yun, syempre. Lalo na, nasa video tayo, di ba? Pero yun nga. Ayun. Maliwanag ba? Papatayin ko yung ilaw. Okay na yun kaya. Init kasi. Okay na yan. Okay guys, Init ba? Hindi mainit ko talaga kaya. ngayon. Pero, balik tayo doon kay Ken. Parang na-feel ko nun ang init nung saya. Yung kay Ken, yung animation, may animation na part. So, ang kulang kasi nakita nyo, sync na sync talaga kung paano yung sa head turns nila. Diba? Kung baka box. Tapos diba yung box after talaga. nung step, after nung part na yon yung pag, sa kabila, yung ganun-ganun na nila. Oo, diba? yung may parang ganun pa yun. May ganun. Ay, hindi, ganun. Ito naman, hindi na ako dancer. Basta talagang, basta ganun talagang, maganda yung dynamics talaga. And at the same time, gusto ko yung part na parang nagpagpag siya. Wala lang, ang cool lang. Parang lahat ng parts talaga ng sayaw na to, pwede mo bigyan ng ng magandang part or magandang take. Kasi masasabi ko hindi dahil fan ako. Masasabi ko, maganda talaga yung pagkagawa dito. Masterpiece talaga to. Bukod sa kanta, sa beat, sa sayaw, bagay na bagay. I mean, kahit sabi mo medyo unusual siya sa eyes ng ibang tao. Or hindi Tsaka diba, masterpiece. parang ang laking bali nitong sayaw dun sa mga past. Ano nila? And at the same time, maipapakita nila na talagang we're this kind of artist. We're open. Kumbaga parang hindi kami natatakot mag-take risk. Hindi kami natatakot mag-explore. Ano ba ang tawag dun sa ng Gento tas yung ibang sayaw nila? Sa Gento kasi, Hip-hop na? sa Gento kasi hindi natin masabi. Pero may hip-hop elements. May cramp kasi. Pero no? madalas yung chorus, cramp siya. Kasi diba, Gento, bam, bam, bam. Tapos parang Tapos may mga pambato-bato ng tapos kamay. parang yung ganun yan na chest pump, bam, bam. Ano yun cramp na yun Tapos yung parang may bandang ganito, medyo hip-hop parts na siya. Tapos may ganun. Tapos hip-hop diba, sa mga ibang sayaw din nila. Yung Tapos biglang, Bazinga parang ano na rin siya si Kuya Jilin ata yung Bazinga, pero hip-hop din yan. Pero yung Gento talagang more on yung elements ng rap dun. Hindi mo rin ba talaga, mix na rin talaga. Mix na rin. Kahit naman ito, mix na rin to, pero masasabi mo mas nag-focus sila sa parang contemporary side. And may mga tating. ang laking bali nito sa mga nila. Contemporary, Vogue, tating. Yan yung mga main highlights ng choreography na to. And may popping, siguro kasi may mga hits, pero hindi ganoon ka detailed. Kumbaga parang iba yung pino-focus silang style of choreography dito. And ayun nga, next tayo. Gusto ko yung ito. Punta tayo sa 134. 30? 134. Okay, in 3 to 1. Hindi ko na kaya yung init-init. Sige, try mo nang patayin yung ilaw. Sana makita ka pa. Yung nakalinya sila. Sana makita ka pa. Ayan. Ano na tayo guys? Mainit kasi talaga. So, I hope you Init understand. kasi Pero, talaga. ayun nga. Parang tatong podcast. Pero, sige, tuloy lang. Isa lang naman. Diba? Isang beses lang naman natin ito gagawin. Yung I mean, isang beses lang natin ito iti-take. So, lubusin na natin. Pero yun yan. Ayan, para maliwanag. So, 134, in 3, 2, 1, i-play natin. Okay? 3, 2, 1, go. Ayan, nakita mo yun? Yung transition. Yung transition ni Pablo to Stel. Ang ganda nga. Stel, oo. I mean, kaya nga yung i-mention ko. para kang nag-dominate din yung sequence niya, ang cool talaga, parang saya talaga tignan. Kumbaga parang, satisfying, parang wow. Tapos,
saktong-sakto din yung, Paglabas niya. Pagpasok, hindi, paglabas. yung camera angle. Yes. Tamang Kasi kung, tama yung position ni Kuya Jay doon. kasi parang, na-imagine ko lang, if yung camera angle is nasa taas or nasa gitna, kahit sabihin mo, kita pa din yung ni Pablo tsaka ni Stel. Ang kaso kasi, di ba yung position ni Pablo is nasa dulo. Yes. Position ni Stel is nasa harap. Nasa harap. So, mas maganda siya na nasa ilalim kasi hindi mo pansin masyado, di ba? For ano na rin yun. Then, pa din yung, di ba? For creative purposes na rin yung ganun. And maganda talaga yung part na yun. And eto may napansin ako dito sa part na to. So punta tayong 140 ulit, 140. Yung kay Josh na part naman. So play tayo in 3 2 1. 140. Play tayo in 3 2 1, go. Wait. Kay Josh. Okay. Nakita mo yun kay Josh? Hindi ko alam kung sinadya ba or syempre hindi natin alam kung ano yung perspective ni Kuya Jay dito, pero depende yan sa choreography. 140 kay Josh, yung part ni Josh. Anong nakita ko? Yung gumanon siya, diba? Nakita mo yung buong kasama niya. Yung siya lang yung hindi nagsastamp ng feet. Dan, gumagano yung stuff. So hindi ko alam kung sadya, pero maganda pa rin naman siya kahit sadya yun. Yung sinasabi ko lang, hindi ko lang alam kung sadya ba talaga or ganito. Pero either way. Kasi kung titignan mo, kasi kung titignan, parang for me, siya yung highlight. Sa bagay, kasi siya yung artist. Kumbaga, it's my turn. Parang, it's my highlight. Parang, ako nasa gitna eh. So, maaari yun. Pwede naman maiba siya. Either reason eh. Sa choreography, di ba? Or, pwede sa lyrics. Kumbaga, gumit na siya eh. Kahit sabi mo mag-top siya ng feet doon, siya pa rin yung highlight, nasa gitna siya. Pero, kung emphasis naman na iba, na hindi siya para maiba talaga siya dahil siya yung highlight. Pwede pa rin naman. So, maganda pa rin siya either ways. And gusto ko yung part na to. Yung gano'n sila. Yung gano'n. Tapos nakatapak sila sa camera. Di ba? Ang cool lang talaga. And eto pa, play natin. 148 ka ba? Nasaan ka? 48. 148. So, play natin na 3 2 1. Let's go. Okay, Justin. Hey. Yung legs. Nagdawa yun yung legs. Ayan na, malapit na tayo sa mga highlight ng mga choreo. Yung legs, yung bam. Yung pagkagano ng legs. Wala lang. Ewan ko, talagang satisfying talaga yung choreography para sa akin. Parang nakakatuwa, ang dami yung talagang mapapansin na highlights. Oo. Na parang, di mo, 47 minutes na tayo, guys. Kumbaga, ang dami mo talagang, kung mas papahabain pa natin to, mas marami pa tayong masasabi, mas, wow, talagang amazing. Amazing talaga. Pero, gusto mo gawa ng part 2? Pwede naman tayo mag-part 2. Pero, parang hindi na eh. Parang, diretso na natin to, tapusin na natin to. Pero yun nga. Pero yun nga. Gusto ko ng part 2. Pero, part 2. Ay ko. Part 2. Pero hindi. Oo. Andito na tayo kay Ken. Yung bilog. Ito yung masasabi ko, isa sa parang, wala lang, natutuwa akong... yung nakaano doon sa... Maganda to, lalo na pag nasa taas. So, pag ginawa nila ito sa concert o sa live performance, for sure, nasa taas ang camera niyan. Naka-drone shot yan or parang may camera sa taas. Sana rin, sayawin nila, no? Sana. Dito sa last pagtatag nila. So, wala lang. Ang kulang nito, nung part na to, yung nag-form sila ng star na parang moonlight, tapos si Ken ang highlight. May sinasabi nga nila, siya daw ang napili na baby. Di ba yung parang sinasabi nila, may nakita akong ganong analysis na parang, dahil nga doon sa parang, ayun nga, ganon yung meaning. So parang siya daw yung nanalo. Siya daw yung baby. Siya yung Pero yun. Siya yung bunga. Pero hindi, ang cool lang. Pero kasi, di ba? Yung highlight na siya yung nasa gitna. Tapos, merong mga, naka-form sila ng star. And, tingnan mo doon. Dito perfect. Kung titingnan mo yung star, hindi siya perfect tingnan, pero maganda pa rin kasi aware pa rin sila kung saan yung placing nila. Di ba? Oo, di ba? Ano yung saan sila higa. Siguro kung ako yan. Kung ako yung tabi. Pero yun. Okay.
Ayun na, piniplay ko dito sa side ko. Tapos ang hirap nun, kung ano yung ginawang choreography ni Ken, na nakaupo siya, yung nakahiga, ginagawa rin niya. Ginagawa rin ng iba. Oo, ano. hirap nun. Kumbaga parang sa perspective nila, mahirap sa mayroong nakahiga. Guys, isa sa pinaka-challenging part sa isang choreography, flow rigs. Para sa akin, flow rigs. So, Kasi, hindi lang paa ang gagalaw. Kasi, kundi buong katawan mo eh. kasi isipin mo guys Ang bigat. isipin nyo guys. Ito, isipin nyo talaga to. Literal, isipin. Hindi, isipin nyo. Pinag-isip. Diba sabi ko kanina, talagang kala mo pang dance crew tong piyesa. Kasi talagang 360, lahat ng angles ginamit nila, lahat ng pwesto ginamit nila. Pati floor, talagang min-maximize nila. Kahit floor, min-maximize nila yung Sorry. pagsasayaw nila, 'di ba? Hindi lang sa left, hindi lang sa right, hindi lang sa taas, hindi lang sa baba, kundi talagang floor. And makikita nyo, ang cool, bakit? Miski yung mga artist, bukod kay Ken, humiga, nag-perform nung part na yun. So, talagang, wow, parang, ito yung artist, parang, ang cool naman, parang, may mga ganito bang artist na they're willing to do it, talagang, for the sake of, the content or for the art, di ba? So, cool lang na talagang, kasama sila doon sa, kasama ng mga di backup dancers, yung mga dancers, di ba? So, yun. And, tapos, punta ka ng 208. Nandito na ako. Okay, 3, 2, 1, let's go. Yung paglinya nila. Gusto ko to. Sakto sa gusto ko rin. Diba? Lalo na yung bumaba siya, si Kuya Jay. Yung camera. Tama ba? Si Kuya Jay talaga to, di ba? Ang sabi, oo. Yun, nag-cutting sila, merong ayun na. Ayun na, pa-highlight na tayo sa dulo. Ayun na. Pero, actually, tinigigam kung sino yung nasa sa loob. Ayun o, talagang sync na sync yung paa nila, yung chest pump nila, yung gano'n nila. Grabe. Tapos maririnig nyo, di ba? Tapos ang ganda nun yung tatatatat, yung kung ano yung beat, talagang pasok na pasok doon sa bilang ng beat. And then yung top nung yung feet nila, on sync talaga dun sa beat. And kudos kay Kuya Jay bilang choreographer. Bakit? Tamang desisyon niya na kinitna niya si Stel. Para sa akin, syempre alam ko main dancer si Ken. Pero magandang part to para kay Stel. Bakit? Para sa akin sa perspective ko, mas malaki siya gumalaw, mas malawak siya gumalaw, mas buo yung galaw niya. So, para sa akin maganda talagang nasa gitna siya. Para sa highlight. Tapos maririnig mo dun sa part mo. Ano? Nakikita mo yung mga cheer nila sa likod. Parang hey. Pag wala na sa kanila yung camera. Hina-hype. Guys, yun din ang mahalaga sa isang sayaw. Kailangan may communication. May communication kayo. Lalo na, akala nyo parang, ito, syempre, wala silang expression. Pero pag sumayaw ka talaga sa entablado, etong mga, kunwari, dancers sila, nag-uusap yan sa loob ng stage. Nagsisenyasan yan, uy, eto na, let's go, parang let's go, hype. Kasi kailangan bigayan ka ng energy, communicate, kamustahan, para alam nyo ano yung gagawin nyo na. Yung mga wala sa frame kanina. Isipin nyo, kaya kang sinasabi, Maririnig mo. hindi lang physical, hindi lang talagang mental, kailangan may presence of mind ka sa pagsayaw. Kasi, lalo na kapag grupo ka, mahirap pag grupo kasi pag solo ka, kahit sabi mo mag-freestyle ka, hindi naman nila alam ang gagawin mo. So, kung magkamali ka man, lalo na kung freestyle yun, nasa yun na yun. Kasi, solo ka lang. Pero pag group, meron kang dapat gawin or dapat meron kang susundan. Kasi may choreography kayo. So, pagka nagkamali ka or nawala ka sa pwesto, mapapansin ka agad. Lalo na pag nasa likod ka, madalas mga judges tumitingin sa likod. Diba? Parang ganon. So, wait lang. Nagtabag ba yung camera ko? Hindi naman. Pero yun, good take talagang unit na nila si Stel para sa akin. Kasi, ewan ko, para sa akin, mas bagay siya dito sa part na to. Pero si mas bagay ka. Ay. Pero syempre, diba,
main dancer si Ken, so talagang iba pa rin si Ken gumalaw. Magkaiba sila ng style. Di ko sinasabing mas magaling si Stel, mas magaling si Ken, hindi ganon. Ang sinasabi ko lang, for this specific And moment, may kanya-kanya oo, silang pero kumbaga, for this specific moment, bagay na bagay kay Stel na gumit na siya. So, tamang-tama yung decision na yun. And, talagang natutuwa ako and meron din ako nakausap sa comment section last music video about Pablo. Yung nilinaw ko lang din na hindi ko sinasabing hindi dancer si Pablo. Sinasabi ko lang isa sa weaknesses niya talaga ang pagsasayaw. Oo. Kumbaga na Actually, namin na rin diba, naman din. inamin niya na talagang hirap siya. Siya sa pinaka nag-struggle when it comes to picking up choreographies. Kumbaga yun yung nafe-feel mo. So, parang, so isipin nyo kung grabe yung hard work niya, grabe kung paano niya binigay yung best na dito. Kaya talagang credits din kay Vince, di ba? Para may execute to ng tama. Kasi, syempre, iba nag-struggle. For sure, nag-practice din sila, pinaghirapan din nila. Pero, kumbaga, for a person like Vince or Pablo, di ba? Challenging yun. Kaya talagang, let's give the credit to him sa ganitong larangan, 'di ba? So ayun, mostly naman natapos na natin yung analysis. Hindi na natin masyadong din nilaliman kasi mas matatagalan tayo kapag nilaliman natin to. Pero at saka guys, alam niyo ba kung anong oras na? madaling araw po kami nagre-react. So ayan. Anong oras na? Pero It's already. okay, wag mo na sabihin. Pero yun, yun madaling araw na po. Pero yun nga, ang gusto lang namin. Iniiwasan lang din namin na syempre, may mga tulog na, ganyan. Pero ang gusto lang namin sabihin dito sa choreography na to, talagang the synchronization is on point, the energy is on point, the expression is on point. Lahat masasabi mo, it's not perfect, but it is clean to see. Parang clean talaga siya. Panoorin. Kasi sabi ko naman, lahat naman na aspeto walang perfecto. Mapakantayan, mapasayaw, or ano bang bagay, walang perfecto. May magkakamali, may mga lapses, pero to see them dance this good, or parang, tama pag grammar ako, basta, to see them na sumayaw ng ganito kagaling, o ganito ka-clean, diba? Kumbaga, deserve na lang credit and recognition, diba? For the mahalima, and at the same time, for the scouts, diba? And overall, the team itself, yung pumubuo ng team na to. And, ayun, yung mga points lang na share namin, yung mga nagustuhan namin points. And I hope na kahit man may mga technical difficulties, may mga parts na medyo slow na pacing kasi nga, hindi kami, nagloloko yung ano namin, yung device na ginagamit namin para sa share, parang watch party. So, hindi namin masabay. Hindi natin, so, medyo may mga lapses na parang, hindi natin na yung last part, yung dance challenge. Oo. Pero, another video na lang. sige, pero tinalang natin kung gusto nyo pa ng part 2, pero sobrang haba na kasi talaga. Tingin ko naman nabigay na natin yung mga insight natin for this span of time na nireactan namin. And I hope din na... At nga pala, may nabasa ako sa comments sure. natin. Sayawin daw? Tama ba? Yes. Or itong video yun. We're planning to hoping na may time tayo, di ba? Actually, pinaplano na namin ni Adam na. Nahihirapan lang talaga kami kasi yung oras. And yung priorities din, syempre may nag-aaral din kami, so mahirap talaga. Pero we'll see kung anong content ang maibibigay namin for Moonlight. Either yung sayaw or parang medyo may twist na fun. Pero sana pagka pinost namin, ma-support nyo, makita nyo. And pinag-uusapan namin ni Adam na bumalik kami sa content namin, which is yung pagsasayaw. Kasi nahinto rin talaga kami, guys. Pero ayun nga, yung perspective pa rin namin, syempre nandito pa rin. Nag-share lang kami, and I hope yung mga perspectives namin, yung mga info na binigay namin sa inyo, natuto kayo at somehow naka-add kami ng knowledge sa inyo. And I hope na nagustuhan nyo kahit man na medyo hirap na hirap kami mag-explain. Pero I hope naintindihan nyo. And ayun, looking forward for more SB19 contents, syempre. And syempre naman, syempre talaga, kapag gusto nyo pa ng SB19 contents,
huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Di ba? Huwag niyong makalimutan. And Ba't mo naman sila dinuduro? hindi, kailangan ganun. Kailangan Ay, maintindihan. yun naman. Kailangan ganun. Pero hindi. I hope mag-subscribe kayo guys. Lalo na pag nagustuhan nyo yung mga contents namin or yung mga reaction takes namin. Subscribe. And please follow us or like yung mga videos namin sa mga social media platforms. And ayun, if you have some request, kahit man other P-pop groups or ibang music video ng SB19 or depende na sa inyo, you may comment down below. Check namin. Yan. So yun, sa mga nakapanood, 1 oras na tayong nagre-reaction video. Seryoso? Isang oras na. 1 oras. Parang pangalawang beses na namin to ginawa. Parang ang una ata nating reaction video, yung ilaw ata. Alam ko 1 oras yun eh. Yung ilaw. Yes, if I'm not mistaken. Pero, ibig sabihin nun, di ba, kapag mas mahaba, mas maraming take, mas maraming opinions. So, mas marami kayong matututunan. And hindi lang kami May basta-basta. nagturo na rin tayo. Oo, kumbaga parang hindi lang to mema eh. Kasi kung mema to, parang nagsayang lang kami oras, di ba? Pero I hope nga, natuto kayo guys. And sa mga nakapanood, dito sa dulo, maraming salamat guys. Kapag pinanood mo talaga ng buo, ng 1 oras, nag-spend ka ng 1 oras with us. And siguro ganito na lang din talaga kami mag-content. Like, somehow may reaction video / parang podcast. So, Actually, gusto kong gawa ng podcast. pero no? yeah, we're pushing through na mag-podcast talaga ng buo. Yung tipong hingi tayo ng questions sa kanila. And at the same time, Sasagutin natin. kapag nagkaroon tayo ng malaking platform, baka pag-invite din tayo, di ba? Or what if tayo yung i-invite? Wow! Well, walang posible. Walang posible kapag talagang napagbutihan natin at binigay natin yung best natin. Pero yun nga, mga 18, mga fans ng SB19, and at the same time, kahit casual listener ka lang ng SB19, I hope na supportahan nyo sila. Talagang tingnan nyo kung ano yung binibigyan nyo ng best nila and binibigyan nyo ng effort para lang mapasaya kayo. And at the same time, para mabigyan tayo ng magandang piece of art, piece of masterpiece, and at the same time, content or songs, diba? Kaya talagang deserve nila ng support, pabalik, and recognition. And we're praying na mas makilala pa sila sa Yes. buong mundo. World domination. Yes, and at the same time, the community itself, the P-pop. It's time na tayo naman. It's time na makapakita natin sa buong mundo yung Filipino talents and kung ano ang kaya ng Pilipino. Diba? Yes. So, let's support the P-pop community, the SB19, and syempre, each other as Filipinos. Just spread love. Just, yun nga, spend the moonlight with joy, with happiness. Wow. Pero yun nga, maraming salamat guys. And ayun, once again, I'm Adam. Once again, I am Charm. And we are the AXC. Maraming salamat. And we hope you a great day. Stay hydrated. Stay hydrated. Yeah. Palayan tayo. May muscle na. Stay hydrated guys. Stay safe. Bye. Stay safe. Minom na maraming Coke. Yes, God bless you. Ano, Coke? God bless you. And Bye. bye-bye. Bye-bye guys.